Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ngayon po ay 19 September 2025. Alam po natin, lahat po kayo ay feeling may anxiety. Di ba? Gaya ko rin siguro kasi alam niyo naman marami hong nag-aalala no sa mga mangyayari sa susunod na araw, sa mga mangyayari doon sa mga hakbang na ginagawa po ng iba't ibang hanay ng nasa gobyerno. At syempre, yung hanay din ng publiko, ng ating mga netizen, hindi rin po natin alam kung ano po yung mga plano po nila. Pero sana, lahat po ay umaayon ho yan sa gusto ng Panginoon. Huwag ho tayong padalos-dalos, guys, no? Marami ho tayong mga hangad na humaba pa actually ang buhay natin lahat. Gusto naman ho natin yan. At yung mga sabi nga ho ito nga ho, yung mga tinutugis ng gobyerno para doon sa kanilang mga kalokohan, siguro sana ho magwakas na po at wag nang maulit pa ano man ho yung problema natin. Alam nyo ho, yung pagbaha ho, laging pinangangambahan ho ulit, no? Dahil ho, napakarami nating mga kababayan ang hindi na po matapos-tapos yung pagbaha sa loob ng kanilang bahay. Alam nyo guys, nakakaawa naman po talaga dahil una-una, kahit konting ulan lang, bumabaha ho agad, di ba? Bagamat alam naman ho natin na nakikipagtulungan ang mga barangay, syempre sa paglilinis po ng mga lugar nila, nakikipagtulungan din yung mga LGUs, NGO, minsan pati NGO, nakikibahagi na rin sa paglilinis ng ating paligid. But gusto lang po sana nating ipakiusap. Ano man po yung mga hakbang protesta po ninyo, ay sana po ay naaayon yan sa Panginoon. Huwag po tayong padalos-dalos at huwag tayong gagaya. I mind you, huwag tayong gagaya sa Nepal, huwag tayong gagaya sa Indonesia, sa Cambodia, huwag po. Kasi sa totoo lang po, marami ho tayong problema na sa Pilipinas na hindi man ho tao ang may gawa. Diba ang dami na ho nating natural calamities na yan po ay pinangangambahan ho ng lahat. Kaya po medyo naisip ko rin na magtanong tayo sa mga eksperto o yung mga nakakakita ng future, no? Ay malay natin, 'di ba? Masagot tayo diyan. But anyway, habang hindi pa ho natin na ko-contact yung ating inaasahan na makausap natin, gusto lang ho natin magbigay ng Yes Yes Show balita. Sa ngalan po yan ni Atty. Ferdy Topacio. Nananatiling naka-heightened alert ang Philippine National Police para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ito'y sa kabila ng pagsuspinde ng paghahanda ng Commission on Election sa naturang eleksyon. Batay na rin ito sa direktiba ng Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa hanay ng pulisya sa BARM na mananatili ang heightened alert at pakikipag-ugnayan sa kanilang ahensya sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at lokal na pamahalaan. Samantala, nakumpiska naman ang sabi nga po, pambansang nakakumpiska na naman ang pambansang pulisya ng 32 firearm at naka-aresto ng 22 individual mula noong August 14 hanggang September 16. Kaugnay sa ipinatutupad na gun ban bilang bahagi ng paghahanda sa naturang eleksyon. Naku guys, ano ba naman yan? Naulit na naman, alam niyo naman po kapag bawal po ang mga baril, bawal po yung mga deadly weapon, wag po tayo magbibit-bit niyan, guys. Alam niyo po ba, no, nakakatakot na ngayon, 'di ba? Nakakatakot daw kasi marami ho tayong nasasaksihan, no, sa mga internet at marami rin tayong nababalitaan sa mga netizen
na meron daw, no, mga taong mapagsamantala. Nako guys, eto ha, isa to sa mga eksenang naisip ko na pwede ho nating pag-ingatan. Yung po bang babanggain kayo babanggain kayo, no, ng sino mang sasakyan dyan sa inyong likuran at merong yung driver, ang tendency, lalabas agad yan, di ba? Usually, ganun ho talaga, lumalabas agad yan. At syempre, magagalit, lalo na kung siya ang may-ari ng sasakyan. At of course, titingnan niya kung ano nangyari. Hindi niya alam na pag lumabas siya, lalo na kung wala kayong kasama, naku po, ingat po kayo. At lalo na yung mga lady driver, mag-ingat din po kayo guys, kasi alam niyo po, marami hong mga badman, no? Hindi ho Batman, badman na gumagala na ho ngayon. At of course, wag na ho natin dagdagan yung problema ng ating mga men in uniform. Yung mga men in uniform natin, mga kagalang-galang po yan, na sana po, wag tayong makadagdag sa problema nila dahil marami ho silang inaasikaso ngayon, marami hong paghahanda ang ginagawa po nila ngayon, at alam naman po natin yan. Yep. Okay, at samantala, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng EDSA bus carousel driver na nahuli dahil sa reckless driving. Ito ang ipinag-utos ng Land Transportation Office matapos mag-viral ang social media and delikadong pagmamaneho ng naturang driver habang naghahatid ng pasahero. Maliban dito, pinatatawag din ng LTO Intelligence and Investigation Division ang driver at ang register owner ng sasakyan upang dalhin ang mga kinakailangang dokumento ng ginamit na sasakyan. Kinakailangan din ipaliwanag ng driver ang dahilan upang hindi siya makasuhan ng reckless driving at being an improper person to operate a motor vehicle. Yan. Alam nyo ho, eto ho, naku, mag-ingat din ho tayo talaga sa mga ginagawa natin. Minsan, no, yung problema ho ninyo sa bahay, usually ganyan ho nangyayari talaga eh. Galing sa bahay, nag-away silang mag-asawa, di ba? O kaya, nag-away ng nakaaway yung kapitbahay. Nadadala ho nila doon sa trabaho pupuntahan nila. Kaya ingat-ingat po tayo. Medyo kalma lang yan. Kalma lang, di ba? Alam niyo naman, ngayon ho, talagang nakakatakot na ang panahon ngayon. Yan. Dahil ho, may minsan mainit at minsan malamig, lalo na kung umuulan po. At sana po, maging cool lang guys, kasi bernaho ngayon, di ba? Marami hong mga magagandang pagtitipon na sana po ay matuloy yung magagandang pagtitipon na gagawin po sa buong mundo, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo yan. Kaya po, hinay-hinay lang mga kaibigan, kasi marami ho talagang hindi ho maiwasang pangyayari, yan. Marami yung mga kwento-kwento tayong naririnig sa mga eksperto. Kanina lang ho, kausap ko po ang pamilya ni Jun Taban, no? And company. At of course, marami rin silang mga experiences na na hindi natin inaasahan. Wow, ganun pala nung araw yun. Okay, nandyan na ba yung ating bisita? Ayan. Andyan na ba yung ating guest? Wala pa. Okay. Habang kinokontak pa mga kaibigan, ay eto na. Meron tayong ilang balita pa. Kinumpirma ni acting ito na ha. Teka muna, ito na. Okay, balik natin dito. Ito. Kinumpirma ni Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na walang nangyaring kaguluhan sa transport strike kahapon. O yan. Ito, hindi ito fake news ha. Totoo ho ito. Kaya yung mga nagbabalita dyan, ng lihis dun sa impormasyon, ay wag na ho nating palakihin pa ang problema. At sabi nga po, kasunod ito ng protesta ng grupong Manibela at Piston kaugnay sa maanumalyang flood control projects. At dagdag pa ng acting chief ng pambansang pulisya, hindi nila pipigilan ang mga protesta, ngunit tutulong sila sa mapanatili itong mapayapa. Ayan, salamat po sir. At magugunitang nagsimula noong Miyerkules ang kilos protesta ng Manibela na tumagal lamang kahapon at nagsimula lamang kahapon ang transport group na Piston. Yan. Naku, marami. Alam nyo, kapag ganyan ang kaisipan ng mga men in uniform, maganda po yan. Imbes na lumaki ang problema, ay hindi ho nagkakaroon ng ganong issue, di ba? Kasi alam naman ho natin, ang mga men in uniform po lang ng kapulisan, ay sila po ay talagang rumirespeto sa batas. Yan. Yan po yung mga marunong magtanggol sa kapwa. Ay, syempre, alam niyo naman
kapag nagtanggol ang mga men in uniform, yung nakabase ho ngayon, sila po tuloy-tuloy nagagawa ng kabutihan. Kaya po sana po gabayan din ninyo ang taong bayan at of course, tayo namang taong bayan sumunod po sa nauukol, no? Wag po tayong magsyadong maging hyper. Nako, alam niyo marami hong mga mga pinoproblema ang ating mga kababayan na sana po ay wag na ho nating dagdagan. Alam niyo po ba guys, paggising pa lang ho natin sa umaga, ipagpasalamat po natin na tayo'y nagising pa. Meron ho ba kayong ganung mga pahiwatig? Ipagpasalamat po natin sa Panginoon na tayo po'y nagising pa. Dahil alam niyo po, nakasaksi na po ako ng ilang kapitbahay na hindi na ho nagising. At yung pala ay wala na, dedo na, di ba? Ang karamihan ng mga dahilan ng kanilang pagkamatay ay tungkol daw sa sobrang pagkain sa gabi. Yan. Alam nyo ho, hindi rin pala nakakaganda mga kaibigan ang sobrang pagkain sa gabi. Lalong-lalo na kung kayo po ay matutulog na. Yan po ang sabi sa atin ng eksperto na sana po ay bigyan natin ito ng pansin. Pangalawa, ang isang dahilan din ng pagkamatay ng mga hindi na ho nagigising ay yung sobrang kalasingan. Yan, di ba? Hindi mo naiwasan yan, lalo na kapag weekend ngayon ho, happy weekend ho in advance sa inyong lahat. At ganito nga ho, hindi pa rin ho naaalis yung iba sa kanilang mga bisyo. Ayan, alak, sugal, sigarilyo, di ba? Hanggat hindi sila nai-stroke, hanggat hindi sila nagkakasakit, at hanggat hindi sila tumitigil sa mga gawain nila na hindi tama. Kaya po sana maalala nyo po na kayo po'y namumuhay ng payapa. Kaya ipagpatuloy nyo po yan na mamuhay ng payapa. Meron hong pagpapala yan. At hindi lang po yan mga kaibigan, kung tayo po ay laging sumusunod sa ating mga magulang, yan po ay malaking blessing. Kahapon po ay gusto ko lang pasalamatan si ate Nati Nang. Hi, ate. Alam mo, hindi ko rin ine-expect na tayo po ay magkakadaupang palad kahapon. Dahil kahapon po, ang ka-meeting po natin ay si Dr. Jim Sanchez. Isa ho yan sa buhay na bayaning itinuturing ko po. Dahil alam nyo naman, marami na ho yang nailigtas, marami na hong naoperahang sa mga iba't ibang bukol, mula ulo hanggang paa, at malalaki o maliit, kahit ano pang bukol yan. Ay yan po ay napakagandang senyales na meron pa rin pong doktor dito sa Pilipinas ang iginagalang na nagbibigay ng tulong talaga, Ito po'y parang tila sagip buhay. Ako po'y dating honorary member ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. At of course, sa dami ho ng ating mga nakakadaupang palad ng mga doktor, number 1 po sa aking kaisipan si Dr. Jim Sanchez. Siya po ang founding president ng Hospital on Wheels, na kung saan sa Quezon City po ay pilit po niyang itinatayo ang magandang ospital na mula sa kanyang pondo, mula sa pondo ng Hospital on Wheels, na ito po ay ibinabahagi nila sa Barangay Payatas. Kaya po, FYI lang po, paalala lang po na ito po ay galing po sa sarili niyang bulsa. Hindi po ito hiningi kung saan-saan. Kaya po, nakakatuwa dahil naging bahagi sa magandang proyektong ito ng Hospital on Wheels ang Barangay Payatas. Kaya congratulations po kasi alam niyo po, bihira po ang ganitong klase ng doktor. Sabi nga ho niya, pagod na po siya, tumulong. Nako guys alam niyo po, nakakalungkot lang yung feedback. Pagod na siyang tumulong. Isipin niyo yung operation, yung gamit, yung lahat yan ay talagang napakahalaga po sa buhay ng isang doktor, Para siyang ospital na lumalakad siya, naghahanap siya ng pasyente. Saan kayo nakakita ng ganun yung pasyente pa hinahanap? Well, according doon sa mga naririnig natin sa ibang tao, sa dami-dami ng naitulong, parang maraming komento. Alam nyo, yung mga taong pala komento ng negatibo, yan po ay hindi maganda actually, Hindi naman ho lahat. Meron hong negatibong komento na actually nakakatulong kasi yung negative na komento na yan ay meron hong bahagi yan ng pagbabago,
ibig sabihin lang pagmamahal, lalo na ngayon, di ba? Ayaw natin ng mga magnanakaw kasi nga, naumpisahan na kung di pa dahil sa Pangulo na siya po'y nagsalita ng mga tungkol sa mga proyekto na ninanakaw ng nasa gobyerno rin, ay hindi po mauungkat yung tungkol dyan sa mga flood control project. At napakarami po pala ang nagkakanda sabit-sabit dyan ng mga contractor. Okay. Dahil ang mga contractor po ay sumabit, ayan, sumasabit din ang ilang mga kausap nila. Pati ang mga kakutsaba nila, di ba? Yan ho, nakakalungkot na imahe sa ating bansang Pilipinas. Alam ho natin, lahat ho tayo ay may gustong mangyari sa buhay natin. Hindi po ganito. Alam nyo, pangit kasi na nakikita ng mga kabataan na naumpisahan ho natin ito. Kaya po, para ho dun sa mga hindi pa nakakagawa ng problema dyan sa gobyerno, ay wag niyo na hong isipin na magkaproblema pa kayo. Makontento na kayo sa sweldo na, siyempre, pinasok ninyo yung ganyang business, pinasok ninyo yung ganyang proyekto, pinasok ninyo yung ano man yung gusto nyong gawin, but makontento na po kayo kung ano lang yung budget na meron. Yan. Kasi minsan, yung iba dyan, ay may sweldo na nga, 'di ba? May sweldo na nga, kilala na nga siya, ilang beses na siyang pabalik-balik sa posisyon, 'di ba? Ang taas na posisyon at alam natin, ayon sa mga netizen na mga eksperto, lalo na yung mga schoolmate ko sa FEU, ay sabi nila, alam mo, Jub, nakakalungkot kasi ang dami-dami, no? Ang dami-dami natin sa gobyernong matitino nang dahil dyan sa proyekto na yan nasisira. Bakit nasisira? Kasi po, hindi nila maiwasan na tumanggi sa grasya, di ba? May mga taong gano'n na kapag biyaya talaga na maituturing para sa kanila, alam niyo naman, iba talaga ang pera, no? Sabi nga nila na dahil sa pera ay nagiging baliw ang taong bayan. Di ba? Nagagalit talaga ang taong bayan kasi mantakin nga naman natin, mga kaibigan, na dapat sana sila po ay namumuhay ng malinis, ng maayos, ng marangal. Mantakin nun ninyo, babahain yung lugar nila. Ilang beses na hubang nangyayari sa buhay nila to. At ngayon lang, nagkaroon ng lakas ng loob ang taong bayan na ilabas ang kanilang mga sama ng loob. Yan. Tulungan na po natin, mga kaibigan, sino man yung nakakariwasa dyan, sino man po sa inyo ang may pagkakataon na tumulong, ay tumulong na po kayo. Alam ho nating marami pong bubuksang problema ang bansang ito. Pero kung doon lang po tayo nakatambay, kawawa ho yung mga binabahang lugar. Kawawa po ang mga wala hong magawa, di ba? Marami hong lugar ang lalo na sa Metro Manila, mantakin ho ninyo, lalo na kapag high tide dyan. Kahit hindi umuulan, tumataas po ang tubig na yan at gumagala sa iba't ibang parte ng Maynila. Ako po'y laking Maynila. Diyan po ako pinanganak. At mula nung ako'y elementary, talagang nakakaranas ako ng pagbaha, di ba? Mabuti na lang marunong tayong mag-ingat din kasi yung alam niyo yung leptospirosis, yung mga skin problem, di ba? Makukuha natin yan sa tubig baha. At hindi lang po yan, mga magulang. Naku, nananawagan na rin po ako sa inyo. Mga magulang, ang anak po ninyo ay isalba po ninyo. Huwag nyo pong pabayaan na sila po'y naliligo sa tubig ulan, sa baha, ginagawa pa pong swimming pool, yung mga lugar na may baha. Maawa ho kayo. Baka pag nawala ang mga anak ninyo, magkakanda-iyak lang kayo dyan. Alam nyo, hindi na ho maganda ang mga tubig na lumalabas ho dyan. At alam naman po natin na ang tubig baha po ay never na naging malinis. Although, meron ho mga ilang inventor na nakakagawa ho ng magic. Yan. Nakalimutan ko lang yung name pero na-interview ko na yan noon matagal na panahon na rin yon. Pero hoping magkita uli kami yung inventor na kahit tubig ulan, tubig sa CR o tubig sa magagawa niyang potable water, pwede hong mainom. Ayun ho yung mga ilang swerte na sana ho, bumalik kayo kuya. Ayan, alam ko nakasama ko na yun sa Rotary Club of Intramuros sa ngalan ni Attorney Batas Mauricio at yan ay nadala ko doon. Pero sana magkita tayong muli. Ito maganda to kasi yung sinasabi ng Pangulo dati na ipunin ng tubig, pwede may totoong bagay na nangyayari ho sa tubig na yan. At yan po'y magagamit na malinis na tubig
Basta gamitan lang ng tamang proseso na kagaya po ng itinuro noon ng inventor. Yan. Alam ko, kilala yan ni Calando Marquez. Yun ang pagkakaalam ko kasi dati tayo po madalas na dumadalo sa usapin o sa meeting ng grupo ng Filipino Inventor Society. Yan. Nila Mr. Pagayon. Yan. Matagal-tagal na rin ho yun kasi alam niyo po, ako basta merong silbi yung mga press con, doon ako pumupunta. Hanggat maaari, ayoko ng mga negatibong press con, hanggat maaari. Pero minsan di man ho naiwasan yan kasi naimbitahan din po tayo. Pero mas maganda yung mga press con na kapupulutan natin ng aral. At kahapon po meron po akong naispatan na bagay na maaaring maggaling din po sa inyo pero hoping ay pahintulutan tayo ni Doc Jim Sanchez ukol dito sa kanilang sinasabi kahapon. At bago tayo mag-break time, ay pinapaalalahanan ko po kayo na huwag kayong lilipat, huwag kayong aalis, huwag niyo akong iwan. At syempre, magbabalik po ang Yes Yes Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre, antabayan na natin yung guest natin. Sana makontak po ng ating magagandang CA, no? Pinakiusapan ko po sila. At napakahalaga po na malaman natin ang tugon ng ating napakabait na nakakaalam ng future. Antabayanan ho natin. Well, ang oras po mga kaibigan. Yan. Time check muna tayo. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yes, Show Topacio. Magandang umaga muli sa inyo lahat mga kaibigan. Ayan, ang oras po, alas 11:31 ng umaga. At syempre, tayo po'y nagpapasalamat sa pamunuan, sa produksyon natin. Talagang, ayan, naliligaw na tayo. Ayan, okay. At syempre, ayan, via Zoom tayo. Nandyan ang ating pinakahihintay. Ito, pinaniniwalaan ko to si Master Hans Gua, ang Master Geomancer and Feng Shui expert. Magandang umaga po. Good morning, sir. Yes, good morning. Yes, yes, Show Topacio. Yes. Hello, Opo. good morning. Happy Friday. Happy Friday and happy weekend. Yan. Yes. Yeah. Tapos po si Atty. Topacio. Alam nyo naman, meron ho siyang hearing, kaya hindi ho makakarating. Yan. Di bale, pag wala si attorney, pwede mo tawagin para magbasahan natin ng Yes. mga kapalaran ng ating Ay, mga listeners. good. Pero gusto ko lang pong hingin muna sa inyo ang pahintulot ninyo about politics lang. Baka meron po kayong matumbok. Gusto ko lang pong malaman, Sir Hans. Alam nyo, marami yung nagpapatanong kasi. Ayan, thank you po sa tiwala ninyo at sinagot nyo yung aming tawag Dahil po, alam ko yung expert kayo, pero alam nyo naman, lahat po ng ating mga pinaniniwalaan ay yung kagaya po ng ibang tao na umaasa rin sa inyo. Ano daw bang kapalaran natin sa investigasyon na nagaganap ngayon? Meron hubang politiko na makukulong? Naku, Mabigat. Painit Ghost Opo. month. Pag-usapan muna natin, Miss Juvie. Sige po. Ghost month pa rin. Take Ghost your month time. pa rin. At marami talagang mga listeners, viewers natin ay talagang ghost month talaga ang tumbok. At nakita natin maraming mga ghosting sa relasyon na. Maraming hiwalayan na nangyari sa ghost month. Sir Ang dami Hans, na alalahanin po ninyo yung ghost project po ng gobyerno ngayon Yan nga ho, kaya nga. Madami nakakalungkot na panoorin ang nangyayari Opo. ng mga ghost project left and right na nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakikita rin natin na ang ghost month ay nagsimula sa 2025 ng August 23 hanggang magtatapos siya this coming Sunday na po. That will be September 21. Alam ko yata, Miss Juby, may malakihang rally yata. Opo. Tama ba? Sa September 21, tama? Opo. Dahil ang September 21, based sa, hindi ko alam yung rally, pero alam ko, based sa Feng Shui o based sa Ghost Month, ang September 21 Sunday, this will be the ending o pagtatapos o pagsasarado ng tinatawag nating Hungry Ghost Month. Ano nga ba ang Ghost Month, Miss Juvie? Sige ang nga po. Ghost Month ay isang paniniwala, belief po, ng mga Chinese, ng mga Taoism, ng mga Buddhist, kung saan daw po ikapitong buwan sa Chinese lunar calendar. Binubuksan daw po yung pintuan ng impyerno kung saan ang mga hungry ghosts ay lumalabas sa ating realm para makahanap ng alay, ng dasal,
ng mga tao mabibiktima para sila po ay maging hungry ghost. Ano nga ba yung hungry ghost? Sino ba yung hungry ghost, no? Sila ba yung mga kaluluwang ligaw? Sila po yung mga spiritong may mga unfinished business? Sila po yung mga spiritong biglaan ng pagkamatay. Sila yung mga spiritong hindi pa nare-reincarnate o hindi pa nakakapunta ng heaven. Sila po yung mga spiritong nakalimutan, alayan, dasalan ng mga yung mga nabubuhay nilang mga kamag-anak, family members. Kaya ang ghost mat ay hindi dapat katakutan. Ito po ay paalaala sa ating mga nabubuhay na may mga past yumaong loved ones tayo na dapat natin alayan ng mga dasal, ng mga insenso, ng mga pagkain, para sila po ay hindi maging hungry ghost. Alam niyo ba, Miss Juvie, pag pumunta tayo ngayon nasa Taiwan, sa Singapore, sa mga Chinese countries, kaya sa Pilipino, makikita natin mga Filipino-Chinese na mga businessman, bakit sila very successful? Una-una, dahil hands-on sila, hardworking sila, focus sila, may konting feng shui, may konting ritual na ginagawa. During ghost month kasi, ito yung paniniwala, yung mga hungry ghosts. Alam mo, in Chinese, we call this hungry ghosts as ho hiati. Ang ho hiati, ibig sabihin po niyan is good brothers or sisters. Ho hiati. O good brother, o ho hiati. Ho hiati is parang yun ang tawag natin sa mga hungry ghosts. Para pag sila po inalayan natin ng mga dasal, ng mga pagkain, kung makikita mo mga Filipino, ang dami namin mga paper money na burn. Hindi totoong pera, kundi mga pera para sa mga spirito. Sinusunog namin yan para po sila ay maging happy. At makikita mo yung negosyo namin mga Filipino-Chinese, mas lumalakas. Bakit kailangan Miss Jovi na may usok, bakit kailangan ng kandila, bakit kailangan ng mga insenso? Alam mo Miss Jovi, yung mga insenso, itong mga usok na to, is one way to communicate with our higher energy, with your gods, with your spirits, with your mga elementals sa gilid, sa paligid, sa lugar mo. Yun po yung connections natin para magkaroon tayo ng links kanila. Yung mga paper money na sinusunog po natin, ito po yung magiging pera nila. Ito po yung naging pera nila, pwede lang gamitin to sa pagbili ng mga pagkain nila doon, pag-enjoy ng mga gamit-gamit, pambili ng mga properties nila doon. Parang yan yung pag naging happy yung mga hungry ghosts na to, mga hongyati natin, sila po ay pwedeng magdala naman ng masaya, ng blessing, ng success sa ating mga nabubuhay. Ito po yung tinatawag. Alam mo yung mga pwede nating alay, may nagko-comment dito sa Facebook Live natin, no? Sige so, po. Sa tanap, please i-share natin itong live natin na to dahil very interesting ang topic. Isang expert si Master Ascua sa usapang feng shui, usapang ghost man. Dahil ako pure-blooded Chinese po si Master Ascua. Opo, ang tinatawag nating mga hungry ghost, mga alay ang pwede natin. Meron pang few days. Ano pa lang Friday, Saturday, Sunday, Monday, pwede pa tayo, hanggang Sunday lang po, Saturday, Sunday, 21 kasi mag-close na yung door, pwede pa rin tayo mag-alay. Tonight, tomorrow, hanggang Sunday. Opo. Paano ba yung alay gagawin natin? Yung isa na lamesa, lagyan natin ng kulay pulang tela. Tapos, yung maganda yung lamesa natin, Miss Juvie, lalagay natin sa labasan, labas po ng bahay natin. Sa loob ng gate, pero sa labas naman ng bahay natin. Kung meron kayong ganun. Pwede sa labas ng bahay natin. Bakit sa labas ng bahay? Ayaw natin sa loob ng bahay, sa sala o sa living room. Kasi, yung mga hungry ghosts, ayaw natin na sila pa ay papasok pa sa bahay natin. May ibang kasing mga makukulit na mga hongyati o mga hungry ghost na pag pinapasa sa bahay, na nawili, andun na natulog, andun na kumain, andun na tumira. At ang mga hungry ghosts, pag nasa bahay mo sila, medyo may negative intention sila lagi. Ano ba, naglalakad kayo, may nag-uusap yung pamilya o business partner o business kliyente. Guguluhin niya para hindi maging maayos yung lahat. Gusto niya magulo. Ayan ang energy kasi ng mga hungry ghosts. Kaya ayaw natin sa loob ng bahay natin. Pero pwede pa sa loob ng bahay? Pwede naman. Pero usually sa labas ng bahay natin. Master, so yes, pwede pong magtanong muna. Kasi meron po akong nabalitaan sa kapitbahay ho namin, umaalulong madalas ang aso nila. Meron ho bang kinalaman to sa ghost? Yes po. Ang way o yung mga dogs natin, yung dogs mga animals natin, may cats man tayo, kung may birds, may kakaiba silang mga ginagawa no umaalulon. Ito po yung may nakikita silang mga hungry ghosts o elementals o mga spirit o mga energy na hindi natin nakikita. Anong pwede natin gawin? Ito yung isang sign na sa lugar na to, marami tayong mga hungry ghosts. Ang hungry ghosts, hindi lang yung mga past loved ones natin. Alam mo, bawat bahay, bawat lugar, Miss Juvie, may mga nakatirang elementals, may mga nakatirang spirito, may mga kaluluwang ligaw doon na nandun doon na nag-stay. Hindi natin sila pwedeng paalisin dahil nauna pa sila sa atin dito. Yes, Master. May mga elementals tayo ng mga wood, mga tikbalang, may mga duwende tayo, may mga fairies tayo. Meron tayong mga elementals ng mga tubig, kagaya ng mga sirena, energies na mga yan. Ano dyan sila? Nauna sila sa atin, way ahead pa.
O may mga kaluluwang ligaw dyan. So, ano pwede natin gawin? Make sure, lalo na this ghost month, mag-aalay tayo ng mga pagkain. So, pulang lamesa, pulang tela sa lamesa. Pwede tayo maglagay ng pork, chicken, fish, kanin, beer. Gusto nila mga beer. Yossi, hindi tayo para mag-promote ng vices. Hindi tayo dapat healthy living tayo. Kagaya ni Master Kuwa. Galing ako kayo sa exercise sa gym. I wake up, I sleep 8 hours, tapos I start my day with gym exercise. Tapos start na tayo ng day. Hanggang afternoon, nag-dito tayo sa interview natin sa DWIZ. Salamat sa opportunity ito. Tapos, ito mga pagkain, ito mga kailan pwedeng kainin? Pwede ba kainin ito? Itatapon namin. Sabi mo, pork, chicken, fish, ang dami namin hinanda. Okay naman. Ang sarap na na. Sayang naman, sarap. Naghanda ako ng lechon. Naghanda ako ng beef. Naghanda ako isang buong manok. Kasi itatapon natin. Sayang nga naman. Pwede bang kainin? Pwede pong kainin ang mga alay na pinagkinain. Magagalit ba sila? Hindi naman sila magagalit. Dapat lang, ililipat lang yung lalagyanan ng pagkain. Example, yung lagyanan ng chicken. Dito sa lagyanan, tatanggalin mo dyan, lilipat mo sa bagong lalagyanan. Number 2, yung mga inalay mong pagkain, bawal mong unahan. Halimbawa, magla-lunch muna tayo bago natin iaalay na pagkain. Bawal yun. Dapat mauna ang mga hungry ghosts, mga spirits, mga hoyati natin bago po tayo kumain. Kailan natin pwedeng kainin? Yes, sige po. Meron tayong insenso, may kandila tayo. Meron tayong paper mayo na inalay. Pag nasunog, naubos na po lahat ng pagsunog. Ito na po yung hudyat na pwede na natin simulan ang pagkain. So, lilipat lang natin ang lagyanan, tapos pwede natin kainin ng mga nabubuhay. Sayang naman kasi pwede. Paano natin malalaman na itong mga alay natin kinain ng Hungry Ghost? Mapapansin natin na kadalasan dito, wala nang lasa. Yung inalay natin. Isang sign yun na mga pinagkainan talaga ng mga hungry ghosts. Nakakatakot naman. So, during Ghost Month, para sa mga umaalulumpay, yung mga yung mga aso nyo po, make sure na yung main gate nyo po, yung door nyo po, ay maliwanag. Lagyan ng ilaw. Opo, pwede kayo magpatugtog ng mga mantra. Ano ba mga mantra? Pwede kayo mag-download sa YouTube ng mga type nyo ng mantra patugtog. O yung mga rosary. Ako kung Kristiyano, kung ano tayo, Katolik po tayo, pwede tayong grocery. Okay, kahit anong music. Gawin nating maliwanag, masaya, ang energy ng bahay ng tindahan natin. Kasi, pagka maliwanag, masaya, mas positive ang energy ng bahay ng lugar natin, yung mga hungry ghosts na to, mas takot sila, o mas ayaw nila na pumapasok. Kasi pagka bahay mo, madilim, lagi nagmumura, lagi nag-aaway, maraming drama, diyan kumakapit ang mga hungry ghosts. Ayon, yan ang gustong-gusto nila, yung bahay na makalat. Kaya importante ang bahay natin. Maayos. At least a day. Maayos. So, binubuksan natin yung bintana. Alam mo, minsan, Miss Jovi, meron tayong mga opportunity. Yung pera natin last month, last year, last 10 years, last 5 years, last 3 years. Malakas ang benta. Maraming pera pumapasok. Pero parang ngayon, parang bagal ng pera. Ano ba nangyayari? Baka time na mag-renovate ng bahay mo. Kasi ang tinatawag natin energy ng bahay mo, nagiging stagnant. Ibig sabihin, nauubos na yung swerte sa bahay niyan. Para ma-enhance mo, maulit mo, ma-re-energize mo yung swerte, kailangan yung bahay mo na to, meron kang bago o renovated. Gastusan mo. Paano mo mag-renovate ng bahay? Meron tayong 3 ways of renovation. Heaven's Lock, yung bubong ng bahay natin, Miss Juvi, dapat tatanggalin yun. Papasikatan natin ng araw. For 3 to 1 week. Na Earth Lock is yung sahig natin, yung flooring natin, tiles man yan, dapat palitan. Bakbakin lahat ng tiles, palitan. Mankind Lock, yung door naman natin, kailangan nating palitan. Yung pintuan natin. Masas wala pong pampalit, pwede bang ay kaskis na lang, babarnish natin o ayusin lang natin, pakintabi o retintake natin, pwede po. Yan po isang way o effective way. Heaven's Lock, Mankind Lock, tsaka Earth Lock. Yan ang 3 way na renovated para ma-energize ang bahay. Ayan po, dapat nire-renovate. Pag condo, paano? Hindi na mag-major renovation ka din. Yung ceiling mo, yung flooring mo, yung pintuan mo, palitan mo. Repaint mo, palitan mo. Dapat may bago. Repaint, para may bago tayong exchange of energy. Para yung swerte, bago papasok. Miss Juvi, hindi si Master sa politics kasi. Kaya pag-usapan natin Ghost Month pa rin ng do's and don'ts. Do's naman tayo, Miss Juvi. Ano mga dapat natin gawin during Ghost Month? 2-3 days na lang dahil Sunday tapos na po ang Ghost Month. That would be September 21. Ang bilis nga naman, Miss Juvi, ng panahon, no? No, September, parang ano lang, no? Parang kailan lang. We're in the Burr month na. At alam naman natin ang Pilipinas is isa sa mga selebrasyon, pinakamahabang Christmas celebration. Merry Christmas nga pala sa mga listeners, viewers natin. 2 araw na lang. Today is Friday. So Saturday, Sunday, o 2-3 araw na lang kasama Friday. Tapos na po ang Ghost Month.
At mga Ayun. dues natin, tapos na ng Ghost Month, pwede tayo magsimula ng mga renovation natin, mga Ayun, repair, after Ghost mga Month. business Okay. natin after Ghost Month. Okay. Mga major na gusto natin gawin, 2-3 araw na lang. Wag na natin kulitin pa, wag natin pipilit at these 2 days, isisiksik pa natin. Nung nga. Kasi bakit nga ba, Miss Juvie, no, Opo. during Ghost Month, ang daming mga negosyante na medyo ayaw magsimula ng negosyo. Ayan. Malaki kasi ang paniniwala ng energy, impluensya. Okay. Na during Ghost Month daw po, yung mga energy, negosyo, relasyon, pamilya, deals, project, isisimulan mo during Okay. Ghost Month, pwede daw po magkaroon ng maraming problema. Oh, malungkot yan. Yes. Pero po, maraming Master, issues. babalik tayo ha. Huwag kang aalis dyan kasi Yes kailangan po, kita alam yan. ko. Okay, at syempre mga kaibigan, pansamantala ay time check muna tayo. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, Yes Yes Show Topacio, ang oras po, 11:45 ng umaga. Okay, once again, good morning to everyone. Maraming salamat po sa ating technical partner dyan, si Jun Reyes, syempre, and company. Okay, mga kaibigan, babalik ho natin si Master Hans Kua para dito sa ilang mga detalye na napaka-importante ho sa buhay nating lahat. Alam nyo, ito si Master Kua po, ano po ito, kilala ko po to sa ano lang, sa billboard. Sa billboard lang, Master. Magandang umagang muli. Back to you. Yes, Miss Juby, thank you. Anytime na may kailangan ka, wag lang politics ang topic dahil hindi ko po eksperto ang politics. Expert ni Mas Nas Tuwa is about feng shui, about mga ghost month. Alam nyo, Miss Juby, paparating naman na tayo after ng September 21, October 6 to October 8. Ito po yung tinatawag naman natin the Mooncake Festival. Ayun, maraming masaya dyan. Mooncake Festival. Alam mo, ang mga Filipino-Chinese natin dito, pagka may mga kaibigan ka na Filipino-Chinese, si Attorney Topacio. Marami ako diyang kaibigan. Oo, sa Binondo. nagbibigay tayo. Sa Binondo, nagpabigay tayo ng mga mooncake. Opo. Alam ba itong mooncake, isang paniniwala na during early times, ang mga families, during pag-dating ng Mooncake Festival, yung Mid-Autumn Festival, yung pinaka-moon daw natin, wag lang muulan, wag lang maulap. Bilog na bilog ang buwan. Yes. At ang mga family daw po, mga pagkaibigan, magmahal sa buhay, kumakain ng ng mooncake, hindi moon. Habang nag-review sila, habang nakatingin sila sa buwan, at nagkakaroon sila ng magandang salo-salo, magandang samahan. Maraming mga myth or legend na storya ng Mooncake Festival. Pero gawin natin mas happy ang Mooncake Festival. Isa tong salo-salo ng mga magkakaibigan, mga mahal sa buhay, mga family members, para mag-celebrate ng mga ani rin. Ito rin yung time na parang Burr month na nila. Alam mo ba, ang Ghost Month, balik tayo ng konting Ghost Month, o ang Mooncake Festival, ay every year, iba-ibang day nag-start, iba't ibang day nag-end. Yes. Parang ang 2025 natin, ang Ghost Month, usually Ghost Month, sabi pag Ghost Month, August daw August 1, Ghost Month na. Minsan, July pa lang, 3rd week o 4th week ng July, Ghost Month na. Itong 2025 natin, ang Ghost Month ay nagsimula ng August 20, medyo late 3rd week, 4th week na siya, ng August, at magtatapos siya ng September 21 pa. Late na nga, kasi nga, ang Ghost Month, depende yan sa lunar Chinese calendar. Parang Chinese New Year. Opo. At di ba Chinese New Year, minsan may January, Chinese New Year na, minsan February. Yes. Minsan medyo 3rd week ng February, minsan January, maaga pa lang. Tawag natin Chinese New Year na. Ang Ghost Month kasi, isa din yan, ang Ghost Month parang parang undas. Yung November 1, November 2. All Saints Day, All Souls Day natin Pinoy. Opo. Ang pinagkaiba po, Miss Juby, ng Ghost Month natin is isang buong buwan. Na inaano natin na sineselebrate natin. Alam mo, Miss Juby, pagka nanonood ka Netflix, meron dong isang magandang movie doon na The Maid. Okay. The Maid na ni Alessandra De Rossi, yes. Ang setup ng story na to, DH siya, domestic helper po sa storya, si Alessandra De Rossi sa The Maid na pelikula na sa Netflix. Ang setup nito nasa Singapore sila. Okay. At doon natin makita yung storya ng Ghost Month. Kung ano mga dapat ginagawa natin, na ba't sila nag-aalay, yung mga paper money na inaalay, bawal pala, bawal walisin, bawal ikalat, bawal itaktak, dahil nagalit sa mga Alam mo ba, Master, galing po ako ng Japan before, no? At nakita natin napakaganda ng mga lugar ng Chinatown. Yes. Chinatown. At hindi lang yan, nakakakita tayo ng iba't ibang sukat ng siopaw.
Hindi ko Yan, alam yan. kung meron ho bang ibig sabihin to. Kasi may siopaw na maliit, medium. Pero yung large, kasi laki halos ng ng planggana. Yung Yes mini na po. planggana. May ibig sabihin po ba to sa mga Chinese? Sa Chinese to, ang siopaw na meron tayong, ang pagmalaki, kasi laki ng mukha. Sobrang mukha ng laki, master mas o sobra yung pa. palanggana. Mas Opo, malaki sobra pa po. Ang tawag po dyan is, Taipaw. Taipaw is super big, extreme na Opo. siopaw. Yeah, Alam mo yeah. to, itong mga siopaw na to, isa sa mga pagkain ng mga Chinese yan. Na favorite na mga, alam mo, Chinese food talaga, Miss Jufis. Yeah. Napakasarap. Ang maganda rin pa sa Chinese food is, bukod pa sa napakasarap, isa sa mga affordable na mga foods. I don't, correct me if I'm right, if I'm wrong sa mga listeners, viewer natin. I believe na mas mura ang Chinese food kesa sa Japanese food. That's true. Mas mahal ang mga Japanese food kasi siguro Opo. ang natin ko yung mga Japanese food naman kasi Miss Yubi, yung mga toyo, mga sausawan, mga ingredients niya, mas fine mas social siguro. Ayun. Kaya mas mahal. Pero ang mga Chinese food, pagka sinasabi natin Chinese food, usually niluluto namin sa wok. Yung mga high pressure na apoy. Oh, Tapos yes. nag-wok. Di ba pag na-restaurant Lumilipad. lumilipad, umiikot-ikot talaga makikita mo yung authentic na mga Chinese. Yes. Pero alam nyo, Pero master, yung sukat at saka yung kahit din sa mga pagkain ng mga noodles ang lalaki ng isang tao lang yung umorder pero gaplanggana yung dami. Yun din ho ba may dahilan? Alam mo, Miss Juvie, ang mga Chinese, ba Filipino-Chinese, I speak for Filipino-Chinese kasi pure-blooded Filipino-Chinese yung Master Ascuwa dito. Opo. Ang pwede ko sabihin, alam mo ba, ang mga Chinese, ang isang love language namin is food. Oh. Wala yan sa 5 love language. Kaya kung may nililigawan kang Chinese, Opo. meron kang kliyenteng Chinese, Mm. o meron kang gusto pa-impresan na Chinese, Yeah. lagi natin sasabihin, Ibig sabihin, tara, kain tayo. Isang way para ma-impress mo yung Chinese by food. Kung may kita natin pagkakain tayo sa Chinese setup na meeting o family gathering, marami kaming mag-order ng pagkain. Kala mo piyesta. Oo nga, grabe, Ayan, piyesta. Dami namin mga pagkain. Dami namin dim sum, dami namin kung ano mga noodles. We love eating. Lahat naman tayo, kahit Pinoy naman, mahilig mag-eating. Pero isa sa mga love language talaga namin, tip yan ni Master Ascuwa sa inyo. Kung may niligawan ka, may impress ka na kliyente, love life mo, ano man yung gusto mo, more on show him food. Dahil food I is see. one of the love language ng Oo mga nga. Chinese o Chinoy. Ay, babatiin ko pala, master, si Jan Ko, ito kasi isa sa mga kaibigan kong Chinese na kung saan-saang restaurant sa Chinatown niya ako pinapakain. At Sir John, kung nasa ka man ngayon, magparamdam ka. Kasi di na kami nagkita mula nung napunta ako dito. But anyway, Master Hans, ano pa po yung paalala natin sa mga Yes. Pilipino na kumakain lagi sa Chinese food? Chinatown. Chinese. Chinatown, Sige, sa yes. Alam mo, hindi lang Chinatown, Miss Juvie, Opo. ang Chinatown natin, meron din tayong Banawe. Sa Quezon City. Banawe. Bagong Chinatown yun, sir. Bagong Chinatown. Ang Yeah. sasarap. Kasi sa Andun ako Chinatown, sa nun. Ungping, na ang dami, ang sikip Opo, tama. Dahil sa hype ng mga videos, mga trending na mga vlogs. Yes, Naku, ang daming tao talaga lagi sa Ungping. Opo, totoo yan. Very good. Ibig sabihin ng business thriving, maganda negosyo doon. Opo. Very good yun. However, Opo. malit kasing kalsada. Alam mo ba, ang Ungping talaga, na-establish talaga yan during early time pa. Talaga yan, pang karitilya. Yes, Ang mga Chinese nakita mo kaya napakaliit, napakakipot ng daan dyan. Tapos, ang dami natin mga tao ngayon, kaya i-try nyo din ang Banawe. Yeah, Quezon opo. City. Dahil napakasarap din, may Chinatown din. Talaga, alam mo, masarap doon. Filipino Chinese kagaya si Master Chinese, no? Opo. Talagang very yung taste namin, yung dila namin, yung panlasa, talaga alam namin, authentic na dimsum. Ayun, yun. Oo, dimsum. Alam mo, ang ibig sabihin ng dimsum is tiamsim. Ibig sabihin, tiamsim is parang tiamsim is parang merienda. Oh, dimsum. Oo, hindi siya lunchtime. Hindi pala oo. Hindi ang dimsum is merienda. So, Opo. ang merienda namin is dimsum is pwedeng maaga start of the day o kaya yung bago mag-dinner. Dimsum o kaya yung tea. Yeah. Tayo, di ba, sa inom tayo ng coffee. Punta tayo Opo. sa coffee shop, inom tayo, kwentuhan tayo doon. Sa Chinese, hindi. Sa Chinese, we use chopsticks, we use dimsum. Kain tayo ng mga siopaw, siomai, chicken feet. Ayan, sasarap. Talagang Opo. pang lunchtime. Sa manonood sa atin, dahil galing po sa Japan si Miss Yumi, Master Ascuwa will be flying. Bibisita po ako ng Japan, October 3. Ayan.
Yeah. October 3 hanggang Opo. October 7. Wow. Nasa Japan si Master Hans Andyan Kua. din si Josephine Salvador ngayon sa Japan. Hi. Josephine Salvador, yung mga nanonood sa atin na nasa Opo. Japan. Yeah. At gusto nyo pong magpa-feng shui ng bahay, ng tindahan, ng negosyo, o mamit si Master Hans Kua for tarot reading, astrology reading, make sure na legit Master Hans Kua ang kausap nyo po. Magpabook na kayo ng schedule. Yun. Tama yun. Magpabook na kayo ng schedule para makakita nyo in person si Okay. Master Hans Kua. October 3 to October 7, malapit na po yun. Opo. Namiss ko ang Japan. Nasa Tokyo po si Master Hans Kua, October 3 to October 7. Please do share. Inform nyo sa lahat ng mga kaibigan, family members, kakilala nyo po na Master Hans Kua will be visiting Japan October 3 to October 7. Okay, Master, maraming salamat sa iyong oras. Salamat, Miss Yeah, Judy! bon voyage. Bye-bye! Okay, maraming salamat po. Sayonara. Yan po si Master Hans Kua at nagpapasalamat po tayo. Minasan, domo, arigato gozaimasu at yan ay napaka-importante sa ating lahat. At syempre, dahil po yan ang ating antabayan na natin ang susunod na programa, Balitang Bayan with John Rizcalata. At not only that, salamat po sa buong produksyon natin dito po. Siyempre sa DWIC Aliw Channel 23. Ang buong pamunuan, mabuhay po kayo at lahat ng mga celebrant ngayong araw na ito. At bukas, siyempre, advance happy birthday na rin sa inyong lahat. And of course, salamat din sa ating CA, no? Salamat. Talagang nag-tease siya, naghanap siya, di ba? Napakarami yung salamat sa inyo, lalong-lalo na sa technical partners natin. Nandyan si Ma'am Jen, si Bam, si June, kita nyo and company, sa inyo pong lahat dyan. And nandyan din si Ma'am Juday, of course. Nandyan din ang mga magagaling na mga news writer natin sa newsroom. Maraming salamat sa inyo. At pinagpala hong maituturing dahil ngayon po ay Friday. Kaya po, lahat po kayo ay binabati ko ng happy weekend. Sana po enjoy nyo po yung stay ninyo sa inyong mga bahay. Huwag po kayong sasali sa rally kung kayo po ay may pinagdadaan ng sakit. Huwag po kayo sumama dyan. Baka doon pa kayo mamatay. Alam nyo, yung mga elder natin, may mga mahina ang puso. Huwag na ho kayo mag-join. Pabayaan nyo na yung malalakas dyan. At delikado ho kasi na maging bahagi pa kayo ng casualty ng gagawing pagpapahayag ng iba nating mga kababayan. At muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, sa ngalan po ng Yes Show Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman, nagsasabing, I love you all guys. Bye! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Nagpa